Nagbukas ang pelikula sa loob ng bakuran ng isang kulungan kung saan makikita natin ang isang matangkad at napakalakas na bilanggo na nakikipagpaligsahan sa isang slapong match laban sa iba pang mga preso. Isa itong malinaw na pagpapakita ng dominasyon. Mukha siyang napakalakas, ang tipo ng bilanggo na walang sino man ang gustong hamanin. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, isang matabang bilanggo na nagngangalang Sheik ang nakapagbigay sa kanya ng isang napakalakas na sampal na tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Mula noon, kinilala si Sheik bilang pinakamalakas na bilanggo sa buong kulungan. Wala nang ahas na hamanin pa siya. Ngunit hindi inaasahan, isang payat at mukhang inosenteng binata ang lumabas mula sa hanay ng mga tao. Siya si Hanzo. Agad namang nagtawanan ang ibang mga bilanggo. Para sa kanila, mukha lamang siyang isang batang kayang tanggayan ng malakas na hangin. Walang sino man ang naniniwalang may pag-asa siyang manalo, ngunit hindi man lang natakot si Hanzo. Kalmado lamang siyang naghanda para sa laban. At mahalagang malaman na si Hanzo ay hindi isang ordinaryong tao. Marami pa tayong malalaman tungkol sa kanya sa mga susunod na pangyayari. Bago ang unang sampal, nagpasya sina Sheik at Hanzo kung sino ang unang gagalaw sa pamamagitan ng bato-bato pick. Natalo si Hanzo. Ibig sabihin, siya ang unang tatanggap ng sampal. Nagpakawala si Sheik ng isang napakalakas na sampal. Sobrang lakas nito kaya napaatras si Hanzo at muntik ng matamba, ngunit tumanggi siyang sumuko. Mabilis siyang nakabawi. Ngayon naman ay siya na ang gagalaw. Buong lakas niyang sinampal si Sheik sa mukha. Ngunit ikinagulat ng lahat na halos hindi man lang ito natinag. Nagpatuloy ang laban ng salaitan. Simple lamang ang patakaran. Magpapatuloy ito hanggang sa may isang sumuko. Sa huli, nandaya si Hanzo. Sa halip na sampal ang ibigay, direkta niyang sinuntok ang mukha ni Sheik. Dahil sa hindi inaasahang suntok, bumagsak si Sheik sa lupa. Isa sa mga bilanggong maingat na nanonood ay si Hanjay. Agad niyang napansin ang pandaraya. Ngunit sa halip na magalit ay tila humanga pa siya rito. Samantala, galit na galit si Sheik dahil natalo siya ng isang taong mukhang teenager lamang. Agad niyang sinugod si Hanzo at nakisali rin ang kanyang mga kasamahan. Mag-isa silang hinarap ni Hanzo at mahusay niyang napigilan ang mga ito sa loob ng ilang sandali, na ipinakita ang kanyang nakakagulat na husay sa pakikipaglaban. Ngunit dumating ang mga gwardya at agad na pinahinto ang gulo. Bilang parusa, isinailalim si Hanzo sa solitary confinement. Makalipas ang ilang oras, binisita siya ni Hanjay. Sinabi ni Han na bago lamang siya sa kulungan at hindi siya dapat basta-bastang naghahanap ng gulo. Ang taong tinalo niya, si Sheik, ay isang mapanganib na tao. Kaya kailangan niyang maging maingat. Pagkasabi nito ay umalis na si Han. Kinabukasan, sinabi ng isa pang bilanggo kay Hanzo na hindi na siya guguluhin ni Sheik at ng kanyang grupo. Personal silang binalaan ni Han na huwag siyang gagalawin. Tinanong ni Hanzo kung sino ba talaga si Han. Ipinaliwanag ng bilanggo na si Han ang gumagawa ng mga patakaran sa loob ng kulungan. Siya ang tunay na lider. Hindi lamang mga bilanggo ang natatakot sa kanya, kundi maging ang mga tao sa labas ng kulungan. Siya ang pinuno ng isang malaking organisasyon ng mafia. Gayunpaman, ang kapangyarihan niya sa loob ng kulungan ay hindi lamang dahil sa kanyang reputasyon sa labas. Nagmumula ito sa mga underground fight na inorganisa mismo ng warden. Ang sinumang manalo sa mga laban na iyon ang siyang may kontrol sa buong kulungan, at kailanman ay hindi pa natatalo si Han. Dahil dito, namumuhay siya roon na parang isang hari. Walang sino man ang maaaring manggialam o manakit sa sinumang nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat. Isang bagong bilanggo ang dumating, si Kim Sung-han. Sa mismong sandaling pumasok siya sa kulungan, kumalat ang matinding tensyon. Kahit ang pinakamatitigas na kriminal ay nagbababa ng tingin kapag naririnig ang kanyang pangalan. Mas kinatatakutan pa siya kaysa kay Han. Nilapitan siya ni Han at inalok ng isang kasunduan sa negosyo. Nais niyang magsanib puwersa sila sa operasyon ng pagpupuslit ng sigarilyo sa loob ng kulungan. Hindi natatakot si Han kay Kim. May dalawang dahilan kung bakit niya ito inalok. Una, malapit na ang araw ng kanyang paglaya kaya ayaw na niyang magkaroon ng hindi kinakailangang alitan. Ikalawa, naiintindihan ni Han ang tungkol sa mga kaaway at mga patibong. Ngunit hindi interesado si Kim. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Han ng masamang balita.
Nahuli ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Agad niya itong pinuntahan at nadatnan niyang halos mapatay na ito sa sobrang pambubugbog ng warden. Ibig sabihin nito ay may seryosong nangyari. Lumipat na ng panig ang warden, ngayon ay si Kim na ang sinusuportahan niya. Galit na galit si Han, ngunit inutusan ng warden ang mga gwardya na bugbugin din siya ng walang awa. Dahil dito, napunta rin si Han sa solitary confinement. Makalipas ang ilang araw, pinalaya si Han. Halatang nanghihina na siya, at iyon ang pagkakataong sinubukan ni Sheik, na dati takot na takot sa kanya, na patayin siya. Ngunit sa huling sandali ay sumingit si Hanso at itinulak palayo si Sheik, kaya nailigtas ang buhay ni Han. Dumating ang warden at ipinadakip silang dalawa. Tinanong niya si Hanso kung mayroon ba siyang ebidensya na si Sheik ang umatake kay Han, kahit alam naman niya ang totoo. Ginagawa lamang niya ito upang protektahan ang panig ni Kim. Kalaunan, binisita ni Hanso si Han sa kanyang selda. Diretsahan siyang tinanong ni Han, bakit mo ako iniligtas? Simple lamang ang isinagot ni Hanso. Tinutulungan niya ang mga tao dahil iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa sagot na iyon, lalo pang tumibe ang samahan nilang dalawa. Kinabukasan, pareho silang nagtungo sa warden. Sinabi ni Hanso na nais niyang magsumbong tungkol sa nagpapatuloy na pagpupuslit sa loob ng kulungan at mayroon siyang ebidensya. Ipinakita niya ang isang litrato kung saan malinaw na kasama mismo ang warden. Agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagi pala iyon ng plano ni Han. Siya mismo ang nagsabi kay Hanso na ipakita ang naturang ebidensya. Dahil sa matinding takot, sinampal ng warden si Hanso. Ngunit gumanti si Han at siya naman ang sumampal sa warden. Binalaan niya ito na kapag umabot ang mga larawang iyon sa inspection committee, ang unang mawawalan ng trabaho ay ang warden. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, muli siyang lumipat ng panig at bumalik sa pagsuporta kay Han. Sinamantala ni Han ang pagkakataon. Dinakip niya sina Kim at Sheik sa loob ng kusina ng kulungan at sinimulan silang pahirapan. Sa tindi ng pressure, bumigay rin si Sheik at umamin. Lahat pala ng nangyari ay plano ng isang lalaking nagngangalang Manchel, ang mismong nakatataas ni Han sa labas ng kulungan. Inutusan sila ni Manchel na ipapatay si Han. Bilang kapalit, nangako itong bibigyan sila ng 1/4 bahagi ng kita mula sa pagpupuslit ng sigarilyo sa loob ng kulungan. Labis na nagulat si Han. Pinagtaksilan pala siya ng sarili niyang mga tauhan. Samantala, nakita ni Hanso ang nakakatakot na galit ni Han at nagsimula siyang kabahan. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Dito nagbago ang takbo ng kwento. Nalaman natin ang buong katotohanan. Hindi lamang isang ordinaryong bilanggo si Hanso. Isa pala siyang undercover officer. Ang kanyang misyon ay ang mapalapit kay Han, makuha ang tiwala nito, at pabagsakin ang buong organisasyon ng krimen mula sa loob. Isa itong napakapanganib na misyon. Ang kanyang superior ay si Insek, isang malupit at lubhang determinadong investigador. Handa siyang gawin ang lahat upang malutas ang isang kaso. Nangako siya kay Hanso na kapag nagtagumpay siya sa misyon, hahanapan niya ng kidney donor ang kanyang inang may malubhang sakit at desperadong nangangailangan ng kidney transplant upang mabuhay. Dahil sa kanyang ina, tinanggap ni Hanso ang mapanganib na misyong ito. Habang lumilipas ang panahon, tuluyan niyang nakuha ang tiwala ni Han. Isang araw, tinawagan siya ni Insek at sinabing may nahanap ng kidney donor para sa kanyang ina. Ngunit pinaalalahanan siya nito, huwag mong kalilimutan ang misyon. Sa panahong iyon, dumalaw kay Han ang pamangkin ni Manchel na si Bayengab. Galit si Bayengab sa kanyang tiyuhin dahil minsan na siyang pinahiya at binugbog nito sa harap ng maraming tao. Alam niyang gusto ng kanyang tiyuhin na mamatay si Han, kaya palihim niyang iminungkahi ang isang alyansa upang pabagsakin si Manchel. Maingat na pumayag si Han. Wala siyang lubos na pinagkakatiwalaan, kahit si Hanso. Sa katunayan, inutusan na niya noon si Bayengab na imbestigahan ang nakaraan ni Hanso, ngunit wala silang nakitang anumang kainahinala. Samantala, masaya si Hanso dahil naniniwala siyang malapit nang gumaling ang kanyang ina. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Bigla siyang nakatanggap ng napakasamang balita. Namatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Lubusan siyang nadurog sa sakit. Nakita ni Han ang kalagayan ni Hanso at nabahala siya.
Matapos pakalmayan ang sarili, tinawagan ni Hanso si Insek at nakiusap na bigyan siya ng isang araw na pansamantalang paglaya upang makadalo sa libing ng kanyang ina. Ngunit tumanggi si Insek. Para sa kanya, mas mahalaga ang misyon kaysa sa lahat. Umiiyak at paulit-ulit na nakiusap si Hanso, ngunit wala itong naging epekto. Wala man lamang pakialam si Insek. Dahil sa matinding desperasyon, nagbanta si Hanso na ibubunyag niya ang lahat ng katotohanan kay Han. Malamig na sumagot si Insek na kapag ginawa niya iyon, buburahin niya ang record nito bilang pulis at hahayaan siyang mabulok sa kulungan bilang isang kriminal. Hindi makapaniwala si Hanso sa sobrang kalupitan nito. Dahil sa matinding galit at pagdadalamati, nang subukan siyang aluan ni Han ay bigla niya itong sinugod at inatake. Ayaw sana siyang saktan ni Han, ngunit napilitan siyang pigilan at pakalmayan siya. Kinabukasan, hindi inaasahang binigyan ng warden si Hanso ng isang araw na supervised release upang makadalo sa libing ng kanyang ina. Hindi ito ginawa ni Insek, kundi ni Han. Si Han ang nagbayad ng lahat ng gastusin. Dahil sa tulong niya, nakita ni Hanso ang kanyang ina sa huling pagkakataon at nagawa niyang maihatid ito sa huling hantungan. Kinagabihan, pagbalik nila sa kulungan, ibinahagi ni Han ang kanyang masakit na nakaraan. May itinuro rin siyang mahalagang aral kay Hanso. Huwag basta-basta magtiwala sa kahit sino. Pagkatapos ay tinanong niya ito, kapag nakalaya ka na, magiging tauhan ko ka ba? Sasama ka ba sa akin? Naguluhan si Hanso. Sa isang panig ay naroon si Insek, na tinatrato lamang siya na parang isang kasangkapan. Sa kabilang panig naman ay si Han, isang gangster, ngunit isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Sa huli, sinabi ni Hanso kay Han ang buong katotohanan. Inamin niyang isa siyang undercover agent na nagtatrabaho kasama ng isang lihim na unit upang pabagsakin ang organisasyon nito. Lumipas ang ilang buwan. Dumating na rin ang araw ng paglaya ni Hanso mula sa kulungan. Paglabas niya ng tarangkahan, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. Maraming bodyguard ang naghihintay, kasama ang isang pulang luxury car na nakaparada sa harap. Sa loob nito ay si Han Jae-ho, na matagal nang nakalaya ilang buwan na ang nakalipas. Personal siyang dumating upang sunduin si Hanso. Nang gabing iyon, isinama ni Han si Hanso sa isang marangyang salo-salo. Dito unang nakilala ni Hanso si Manchel, ang tunay na pinuno ng buong organisasyon. Agad nagustuhan ni Manchel ang kumpiyansa at ugali ni Hanso. Walang pag-aalinlangan, binigyan niya ito ng responsibilidad sa nalalapit na operasyon ng pagpupuslit. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Naiinis si Bae-gab, ang pamangkin ni Manchel. Sinubukan niyang takutin si Hanso upang ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. Ang hindi niya inaasahan ay kalmadong itinutok ni Hanso ang baril pabalik sa kanya sa halip na umatras. Ang walang takot na reaksyong iyon ang mismong dahilan kung bakit nagustuhan siya ni Manchel. Agad namang namagitan si Han upang pakalmayan ang sitwasyon, ngunit galit na galit si Manchel sa inasal ni Bae-gab. Sinampal niya ito sa harap ng lahat at muli itong pinahiya. Kinabukasan, palihim na ipinatawag ni Manchel si Bae-gab. Tiniyak niyang hinding-hindi mapapalitan ni Hanso ang kanyang pwesto. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang patayin si Han pagkatapos ng susunod na transaksyon. Nagsimula nang magduda si Manchel. Pakiramdam niya ay hindi na talaga siya kinikilalang pinuno ni Han at pinaghihinalaan niyang balang araw ay susubukan siyang pabagsakin nito. Kaya gusto niyang maunang ipapatay si Han. Para sa nalalapit na operasyon ng pagpupuslit, kailangan nila ang selyo ng isang thug na nagngangalang Choi, na siyang may kontrol sa checkpoint. Kung wala ang approval stamp ni Choi, hindi makakausad ang kargamento. Nagpunta sina Han at Hanso sa pinagtataguan ni Choi upang makuha ang selyo. Samantala, lihim namang minamanmanan ng mga pulis ang bawat galaw nila. Patuloy pa ring nakikipag-ugnayan si Hanso kay Insek. Ang pakikipagkaibigan niya kay Han ay bahagi pa rin ng kanyang misyon, o iyon man lamang ang ipinapakita. Nakasuot pa siya ng relon na may tracking device. Pagpasok nila sa pinagtataguan, sinubukan ni Hanso na makipag-usap kay Choi upang makuha ang selyo, ngunit tumanggi ito. Biglang naubusan ng pasensya si Hanso at sinaksak ng kutsilyo ang kamay ni Choi. Agad itong nagdulot ng kaguluhan. Inatake siya ng mga tauhan ni Choi at sumiklab ang isang matinding labanan. Sa labas, napansin ni Han at Bae-gab na may nangyayaring hindi tama. Bago pa sila makaalis,
dumating ang mas marami pang tauhan ni Choi. Agad na nakipaglaban si Han kasama ang kanyang grupo. Sa sandaling iyon, ang tanging iniisip niya ay ang protektahan si Hanso. Sa loob naman, nakikipaglaban si Hanso sa isang napakalaking lalaki. Paulit-ulit niya itong hinampas ng bakal na pamalo, ngunit halos wala itong epekto. Marahas siyang ibinato at pinagpapalo ng mas malaking lalaki. Sa tamang oras, dumating si Han at iniligtas siya. Magkasama nilang tinalo ang mga tauhan ni Choi. Pagkatapos ng laban, muli pang binugbog ni Hanso si Choi at tuluyan nang nakuha ang selyo. Ngunit habang nagkakagulo, nasira ang tracking watch ni Hanso. Dahil dito, nawala sa mga pulis ang kakayahang subaybayan ang kanyang lokasyon ng real-time. Pagbalik nila, natuwa si Manchel kay Hanso dahil matagumpay nitong nakuha ang selyo. Kalaunan, isinama naman siya ni Han sa isang nightclub upang makipagnegosasyon sa Russian Mafia, ngunit pinaghintay muna siya sa labas. Sa kaibuturan ng kanyang isip, hindi pa rin lubos ang tiwala ni Han kay Hanso. Habang naghihintay si Hanso, nilapitan siya ng isa sa kanyang police contact at lihim na inabot ang isang bagong tracking watch upang makalakam sila ng matibay na ebidensya laban kay Han. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumabas si Han at nakita silang nag-uusap. Agad niyang tinanong kung sino ang lalaking iyon. Maayos na nagsinungaling si Hanso at sinabing hindi niya ito kilala at isa lamang itong taong nanggugulo sa kanya. Nawalan ng kontrol si Han at walang awang binugbog ang lalaki. Napilitan pang hilahin ni Hanso si Han upang pigilan siyang mapatay ito. Pagkatapos ng insidente, muli siyang tinanong ni Han, sino ba talaga ang lalaking iyon? Sa pagkakataong ito, sinabi na ni Hanso ang totoo. Inamin niyang isa itong police informant na sinusubukang bigyan siya ng panibagong tracking device. Agad na hinailan ni Han si Hanso at kinapkapan siya upang matiyak na hindi na ito nakikipagtulungan sa mga pulis. Wala siyang nakitang kahit ano. Pagkatapos nito, dinala niya si Hanso sa isang tahimik at liblib na lugar. Doon, humingi siya ng paumanhin dahil sa pagdududa sa kanya. Emosyonal siyang nagsalita. Sinabi ni Han na ang tanging natanggap niya sa buong buhay niya ay pagtataksil, mula sa mga kaibigan, mga kasamahan, at maging sa taong pinagsilbihan niya sa loob ng 20 taon. Kaya napakahirap para sa kanya na magtiwala sa kahit sino. Naging emosyonal din si Hanso nang marinig iyon. Sinabi niyang dapat siyang pagkatiwalaan ni Han. Nangako siyang hinding-hindi niya ito pagtataksilan at patutunayan niya ang kanyang katapatan. 2 araw bago ang operasyon ng pagpupuslit, biglang tinanong ni Bae-Gab si Han kung paano nito nagawang magtiwala sa isang pulis. Matagal nang nalaman ni Bae-Gab noong nasa kulungan pa sila na si Hanso ay isang undercover officer na ipinadala upang pabagsakin si Han. At dito lumabas ang isang nakakagulat na revelasyon. Matagal na pala itong alam ni Han. Noon pa niya nalaman ang tunay na pagkatao ni Hanso. Siya rin ang nagplano ng aksidenteng ikinamatay ng ina ni Hanso upang gawin itong emosyonal na mahina. Siniguro ni Han na siya lamang ang taong masasandalan ni Hanso. Tinulungan niya itong makadalo sa libing, siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin, at unti-unti niyang nakuha ang tiwala nito. Sa huli, kusang inamin ni Hanso ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi siya pinatay ni Han dahil nakita niya rito ang isang pambihirang katangian, katapatan at mabuting puso. Kaya sa halip na alisin siya, ginawa niya itong kanang kamay. Samantala, ipinakita si Hanso na bumibisita sa puntod ng kanyang ina. Bigla siyang dinukot ng ilang hindi kilalang lalaki. Binuhusan nila siya ng gasolina at sinabing si Han mismo ang nagbigay ng kanyang lokasyon. Labis na nabigla si Hanso. Hindi siya makapaniwalang kaya siyang ipagkanulo ni Han ng ganoon. Ngunit iba ang katotohanan. Hindi pala tauhan ni Han ang mga lalaking iyon. Mga pulis sila na sinusubukang tuluyang ibaling si Hanso laban kay Han. At nagtagumpay sila. Dahil sa matinding galit, ibinunyag ni Hanso kay Insek ang mga detalye ng nalalapit na operasyon ng pagpupuslit. Tinanong din niya ito tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng kanyang ina. Alam ni Insek ang katotohanan na si Han ang may kagagawan nito, ngunit nagsinungaling siya at sinabing nagpapatuloy pa ang investigasyon. Ayaw niyang mawala ang focus ni Hanso sa misyon. Bumalik si Hanso kay Han. Napansin ni Han ang mga pasa sa kanyang mukha at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit wala siyang isinagot. Dumating ang araw ng operasyon ng pagpupuslit. Lihim na ibinigay ni Hanso kay Insek ang eksaktong lokasyon ng pantalan.
Dumating si Insek kasama ang maraming pulis at agad silang inaresto. Isa-isa niyang pinabuksan ang mga cargo box, ngunit wala ni isang droga ang natagpuan sa loob. Nauna nang itinapon ni Hanso at Han ang lahat ng droga sa dagat bago pa dumating ang mga pulis. Dahil walang ebidensya, wala nang nagawa si Insek kundi palayain sila. Pagkatapos nito, ipinagdiwang ni Han at Manchil ang matagumpay na transaksyon. Ngunit habang nagdiriwang sila, inanyayahan ni Manchil si Han na makipag-toast. Malamig na sumagot si Han na hindi siya umiinom kasama ang mga patay na tao. Bago pa maintindihan ni Manchil ang ibig niyang sabihin, paulit-ulit na siyang pinaputukan ni Han hanggang sa mapatay ito. Kasabay nito, may napagtanto si Insek. Napansin niyang nananatili pa rin kasama ni Han si Hanso. Kaya inilabas niya ang kanyang huling alas. Tinawag niya si Hanso at ipinakita rito ang surveillance footage ng aksidenteng ikinamatay ng kanyang ina. Sa video, malinaw na makikita si Han. Tuluyang natigilan si Hanso. Ang taong ipinagtanggol niya, ang taong pinagkatiwalaan niya, at ang taong muntik na niyang piliin kaysa sa batas, iyon mismo ang pumatay sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Matapos mapanood ang video ng aksidente, tuluyang nawasak si Hanso. Napagtanto niyang napakalaki ng kanyang naging pagkakamali sa pakikipagkaibigan sa isang gangster. Mula noon, iisa na lamang ang kanyang layunin, tulungan ang batas at pabagsakin ang taong pumatay sa kanyang ina. Agad niyang tinawagan si Han at nagsinungaling. Sinabi niyang natuklasan na ng mga pulis ang kanilang pinagtataguan at anumang oras ay magsasagawa na sila ng pagsalakay. Dahil dito, kailangan nilang ilipat ang natitirang mga kalakal sa gabing iyon. Habang minamanmanan ng mga pulis, nagtungo si Hanso sa dating taguan ni Han upang makipagkita rito. Pagkikita nila, may hindi inaasahang sinabi si Han. Iminungkahi niyang baka panahon na upang talikuran ang ilegal na pamumuhay at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Tiningnan siya ni Hanso at malamig na nagsabi, ang alam mo lang ay pumatay ng tao. Katulad ng pagpatay mo sa nanay ko. Pagkasambit pa lamang ng mga salitang iyon, agad na naunawaan ni Han ang lahat. Napagtanto niyang sangkot na ang mga pulis at nalaman na ni Hanso ang buong katotohanan. Agad na itinutok ni Han ang baril sa kanya. Ngunit may isang bagay na alam si Hanso. Hindi siya papatayin ni Han. Kailangan pa rin siya nito bilang alas upang makatakas kung sakaling pumalpak ang lahat, at maya-maya lamang ay sinalakay ng mga pulis ang lugar. Umalangaw-ngaw ang putukan sa buong paligid. Ngunit nang makapasok ang mga pulis, si Hanso lamang ang kanilang nakita. Nakatago si Han. Bigla na lamang, mula sa kanyang pinagtataguan, nagpaputok si Han sa mga pulis. Ilan sa mga opisyal ang agad na bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang humawak kay Hanso at ginawa siyang hostage. Sinakal siya nito at sumigaw kay Han na sumuko. Nakita ni Han na nahihirapan si Hanso. Maaari na sana siyang tumakas. Maaari na sana niyang iwan ang lahat. Ngunit sa halip, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at binaril ang pulis upang mailigtas si Hanso. Sa sandaling iyon, may pagkakataon din si Han na barilin si Hanso. Ngunit hindi niya ginawa. Tahimik lamang siyang tumalikod at naglakad palayo. Sa labas, habang sinusubukan ni Han na makatakas, sinamantala ni Insek ang pagkakataon. Binangga niya ito gamit ang kanyang sasakyan ng buong lakas. Tumilapon si Han at bumagsak sa kalsada. Agad na kinapkapan ni Insek si Han, naghahanap ng droga o anumang ebidensyang magpapatunay sa lahat ng kanyang ginawa, ngunit wala siyang nahanap. Pagkatapos ay hinalughog niya ang sasakyan ni Han upang maghanap pa ng anumang katibayan. At doon dumating si Hanso. Walang pag-aalinlangan, binaril niya si Insek. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang may bahagi rin ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Minanipyala siya nito. Ginamit siya nito. At itinago nito ang katotohanan upang maprotektahan ang misyon. Matapos barilin si Insek, dahan-daang lumapit si Hanso kay Han. Malapit na itong mamatay. Lumuhad siya sa tabi nito. Sa ilang sandali, nagbalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga laban sa kulungan, ang kanilang mahahabang pag-uusap tuwing gabi, ang libing ng kanyang ina, ang mga pangako, at ang tiwalang nabuo sa pagitan nila. May mabigat na sinabi si Hanso kay Han. Matapos mamatay ang kanyang ina, si Han lamang ang naging taong tunay niyang pinagkatiwalaan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakasakit ng lahat ng nangyari. Sa huli,
Nagpaalam si Hanso kay Han. Tinakpan niya ang bibig at ilong nito hanggang sa hindi na ito makahinga. Tuluyang namatay si Han, at doon nagtapos ang kwento.